Sa July 1 Canada Day, darating po si Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Vancouver. Ano nga ba ang aasahan sa 4-day visit ng Pangulo ng Pilipinas at sa paghaharap nila ni Prime Minister Mark Carney? Narito po ang one-on-one interview ng Omni News sa ekonomistang si Michael Batu. This is upon the invitation of the Prime Minister of Canada. Medyo malaking bagay ito, no, ang pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas after more than a decade sa Canada. Anong nakikita nyo? Anong aasahan natin dito, Prof? Well, unang-una, let's understand the context of this visit, because this is the first visit of a Philippine president for quite some time, as you've mentioned. And in my opinion, I think this is a formal restart of the relations. Why? Because if titingnan natin nung panahon ng dating Pangulong Duterte, nagkaroon ng mga low points between the relationship nitong two countries na to. No? Halimbawa dito yung sa kaso ng mga basura, no, na shinip mula Pilipinas pabalik ng Canada. No? So yun yung isa. And then ikalawa yung purchase ng mga helicopters na na-cancel. So dahil dyan sa mga issue na yan, these were watershed moments between the relations ng dalawang bansa na ito. And nakikita ko itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. Sa Canada as a formal restart of this relation and as the beginning of the re-warming up of the relations. Now, in terms of what to expect, there are several things on the agenda here. Number one, and I think this is the most important one, is the conclusion of the bilateral free trade agreement between Philippines and Canada. So that's number one. Another is the critical minerals, no, and the role of Philippines and Canada in this market. Number three is a deepening of defense and security cooperation. There's also the leveraging of the Filipino-Canadian diaspora. So I think kasama rin yan sa pag-uusapan, no? Yung role natin, no, as a community in terms of fostering and enriching the relationship of these two countries. And of course, there's also, the last one also important, is the expanded cooperation in high growth sectors. So for example, like artificial intelligence, and then there's the business process outsourcing, and in general, the digital economy. Nakita natin yung focus sa finally, no, pagkakasundo dito sa Canada Philippines Free Trade Agreement. Siguro paintindihin natin sa mga manonood natin, Prof, ano ba to? Pag finally napirmahan na ito, what are we gonna expect kapag naselyuhan na ito? Ngayon, pag nagkaroon po nitong free trade agreement na ito, mawawala po yung taripa doon sa mga produkto na yun. Kaya nga free trade agreement siya. No? Magiging zero tariffs yan. So asahan natin na magmumura yung mga produkto na inaangkat natin. Halimbawa, yung mga agricultural products na inaangkat ng Canada mula sa Pilipinas. Halimbawa, yung mga mangga, yung mga saging, durian, kung ano-ano pang mga ibang mga putas na matitikman natin sa mas murang halaga kasi nga magiging zero tariff yan. Currently kasi kung titingnan natin, mas higit yung dami ng produkto in terms of dollar values nung mga ini-import ng Canada galing Pilipinas. So, kumbaga, the Philippines is enjoying a trade surplus. So, ibig sabihin nito, Rhea, is that pagka nagkaroon ng bilateral free trade agreement, ang ina-expect ko dito is that it's skewed more towards the Philippines in terms of the benefits. Itong imahe ng ating Pangulo at ni Carney na magkasama, paano paiigtingin yung relasyon ng dalawang bansa pagdating sa pagiging magkaalyado, pagdating sa depensa? So what Canada essentially is doing is that it's strengthening its ties, its military and defense, cooperation with the Philippines para mas lalo pang mapagtibay yan. And besides, isa pa sa nakikita ko dito, Rhea, it's also quite important, is that Canada also produces armaments. No? So may mga helicopters, may mga tangke, mga ano-ano pa, no? Mga gamit na pwedeng bilhin ng Pilipinas. So I'm seeing this also as an opportunity for the Canadian defense industry in terms of seeing the Philippines as a potential market for their armaments. And alam naman natin na very known ng mga Pilipino sa healthcare, sa napakaraming industriya. Tingin nyo ba mapapag-usapan din yung kumbaga, yung larangan naman ng immigration? Alam natin na sobrang naghihigpit ngayon sa maraming temporary residents. Magiging
Bahagi din ba 'to ng agenda na naitulak yung talento ng mga Pilipino dito sa Canada? So isa sa nakikita ko pa dito na sana maisama, no, is yung a never-ending issue of credentials recognition. Because alam naman natin that the Philippines also, no, we actually have good schools in the Philippines, and it would be unfair for our kababayans to come here and then their degrees and credentials are not easily transferable or recognized. So maisama yan sa table. And ikalawa, Rhea, hindi lang naman yung flow ng mga kababayan natin na galing Pilipinas na papunta rito ang pinag-uusapan din eh. Meron ding flow ng ating mga kababayan na pabalik ng Pilipinas. Yung mga earlier cohorts ng mga Pilipino na nabating dito, meron dyan mga ready to retire na or baka nag-retire na at gusto mag-retire sa Pilipinas. So maganda rin mapag-usapan so kung paano mapapadali yung proseso ng pagre-retire sa Pilipinas, kung paano mas mapapadali halimbawa yung sistema ng bangko kasi syempre yung mga pensyon nila dito naka-deposit paano mapapadaling mapatransfer sa Pilipinas, yung mga ganong klaseng usapan magkaroon ng agreements para mas mapadali yung proseso na yan kasi hindi lang naman ang flow ng people to people relations natin is from Philippines to Canada, may flow din from Canada going back to the Philippines. We are expecting protests, no, sa pagdating ni Pangulong BBM dito sa Vancouver. Paano tatanggapin ng mga Pilipino ang pagdating ng Pangulo ng Pilipinas dito sa Vancouver? Well, the reality of it is that hatid ang tao. No? May mga makamarkos at mayroong mga hindi makamarkos. But then if you talk to people really, like for example, pumunta ka sa mga coffee shop, kausapin nyo yung ating mga kababayan doon na nagme-merienda, they will tell you na isang tabi natin ang politika, regardless of politics, regardless kung ikaw ay liberal or conservative, regardless kung ikaw ay makamarkos o hindi makamarkos. Ang mahalaga sa ating mga kababayan is mas mainit at mas magandang relasyon ng dalawang bansa.